She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe, with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named, while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. Hello guys, welcome to my first vlog. Ngayon araw pupunta tayo sa Baguio. Kakamping tayo sa Baguio. Sa Cozy Trail. At ni-invite tayo ng tropa natin dun, si Junkie. Invite ako ng isang araw, may camping daw siya. Gusto ko mag-invite si tropa. 2 days na lang agad game eh. Dapat lagi kang ready eh. Hindi nga alam, lagi akong ready siyempre. Campers ata to, boy. Puno na. May kuna pa. Let's go. Bira. Pakak. Mahangin muna tayo guys bago tayo umakyat. Lagi yung huwag kakalimutan yan ng ang mga gulong na nagpabiyahe kayo. Ito pala sa minivan ko 35, lagi ko kinalaga harapan ng gulong na yan 35 lang, kahit walang biyahe o may biyahe 35 lang lagi. Okay na, let's go! Nga pala guys, baka may magtanong ko ano itong dinadrive ko. Ang dinadrive ko ay Suzuki Minivan TA64 B Automatic 4x2 lang. Yan lang ang baon natin, packet ng Baguio. Okay lang, balik na tayo dito.
pala yung kasama natin magka-camping guys. Si Tol Junkie yung nag-invite sa atin. Sa mga gusto pala dyan magkaroon ng idea para sa mga pagka-camping kung ano yung mga kailangan. Ito, suggest ko sa inyo yung tropa ko. Search nyo lang sa YouTube. Mountain Junkie PH. Yan, makakuha na kayo ng mga idea kung ano yung mga kailangan pag nagka-camping tayo. Halos lahat ng kagamitan ko, sa kanya ko lang dinagaya. Kaya kung nagpa-plan kayo mag-camping, i-watch nyo lang si Tol sa channel niya para makakuha kayo ng mga idea. Dito nga pala yung napili kong spot. Palagay ko itong mabis ng spot dito sa Puso Trail. Patag. Medyo nakapagitnaan ng mga puno. Yan lang si Tol Junkie. Alis pala siya. Tignan ko muna yung setup niya doon habang siya setup ko dito. Okay na kaya to. Dalawa lang kami, wala kaming kasamang mga campers. Solo lang namin dalawa ni tropa. Kaya setup na ako dito. Dito pala sa video na to guys, tuturuan ko kayo kung paano mag setup ng awning. Yung mga naka-awning sa mga may sakyan na may awning dyan. Lalo yung mga hindi pa marunong mag setup mag-isa. Kung alam mo na to, di very good. Etong tuturo ko naman to sa mga hindi pa nakakalam tulad ko, bago ko lang tututunan kung paano i-set up yung awning na mag-isa. Kasi madalas nagpapatulong pa ako kasi malaki yung awning ko. So ganito lang yung guys, tatanggalin yung pinaka-lock. Ngayon bago kayo lumayo, di ba may extension sa gilid dyan, ilabas mo na habang abot mo pa. Kasi pag di mo pa abot ka, mahirap na mamaya yun. Ngayon habang andyan ka pa, ilawit mo na yan. Kasi kailangan mo mamaya yan. Iabang mo na ganyan yan. Tignan nyo guys, dito matututo kayo. Kahit mag-isa lang kayo, maikakabit nyo yan. O di babayin nyo na yan. Ngayon may lock din yan, di ba? Huwag yun ang ilock, hayaan nyo na yung pinakababa na gano'n. Kasi ano nyo, para bang isasagko nyo, yan parang ibabalance nyo. O yan, di ba? Abot mo na yung bakal na extension dun no, di pwede mo nang ibot na gano'n. Hindi yan tutumba yun kasi hawak ko ng parehas yan. Diba? Galingan mo dyan boy, nagtuturo ako dito, baka naman mapabaksak mo yan. Ayos-ayusin mo ginagawa mo dyan. Ayun guys, makikita nyo, mag-isa lang yun tutumba pa yun. Wala akong tikahawak dyan. Hindi na kasi tutumba yun kasi magkarukto lang yun, nakahawak ka dun. Diba yan, may extension. Yun na yun. Naikabit mo na siya nang mag-isa ka lang, di ka bigyan ng tulong. Kaya mo na mag-camping mag-isa, congrats! Sweet magpa-sweet, sino ba yun? Hindi po ako namamakla, paspo! Pag titingnan mo kami dito sa camping, parang masaya lang din no? Pag nag-camping ka, mararanasan mo lahat ng di mo naranasan sa inyo. Okay na yan boy. Uulan na yan. Dahil mo sa setup dyan I-setup pa ba kuna Siyempre, ka-setup ng bubong. Sunod natin i-setup ang tulugan ng aking boss Nate. Gulat kayo nung may kuna sa camping Minivan yan. Pwede ka magkarga ng motor dyan. Gusto mo, pwede nga akong may gasol sa camping Oo nga Gasol kaya dali ko susunod sa camping. Nate! Nate! Warakacho! Hachu! Paano naman dito? Diyan na ako! Dito ko naman ipupesto yung canopy ko. Malaki yun, saktong-sakto dito sa likod yun. Para malaki yung sakop.
Ngayon guys, kanina ko tinuruan ko yung magkabit ng awning na mag-isa. Ngayon naman tuturuan ko yung magkabit ng malaking canopy ng mag-isa lang din. Yan, challenge yan. Alam ko sa iba, hirap na hirap kayo magkabit ng canopy, lalo pag malaki na mag-isa lang. Alam ko, nagpapatulong kayo pag mga ganyan. Dito guys, di nyo kailangan magpatulong. Kahit mag-isa lang kayo, kaya nyo gawin. Ang kailangan nyo lang gawin, di ba lalo, may mga sulok-sulok yan. O, yung mga sulok-sulok, itali nyo muna. Ipukpukin nyo yung mga ano. Secure nyo muna lahat ng sulok. Diba? Itali naman kasi lahat yan eh. Ako yung canopy ko, hindi ko na tinatanggal yung tali. Nandyan lang yan para pag gagamitin ko. Iilahin ko lang. Iba kasi tinatanggal pa. Ganda kasi dyan guys. Kapag yan ay tali mo na lahat yan. At nilagyan mo ng tungkod dyan, nakita mo hindi gumagalaw. Kasi nakatali dulo niyan. Eh nakalaking tungkod na yun. Hindi gagalaw yan. Pwede mo pang ngayon, pwede mo nang higpitin yan. Tatadya mo na yan. Tsaka mo ilagay yung isang stick doon. Charan! O, di ba? O, itayo mo na ng mag-isa ang canopy. Ang laki niyan. Itayo mag-isa. Congrats! Pwede ka na mag-camping. Yun, napakalaki ng sakop lang iya. Siguro kung babayaran ko tong lupa dito, mahal. Ang laki ng sakop eh. Dahil okay na ang ating mga bubong, kahit umulan, umaraw, okay na. Giyak natin siyempre ang lamesa para sa ating mga kainan. Flex ko lang sa inyo yung lamesa ko na to. Pakalapit ko ng lamesa na to. Lamesa ng mountain hiker. Relax ka muna dyan boy. Sounds, gusto mo? Bigyan ng sounds yan. Yun. Jollibee sa campsite. Ang yabang mo boy. Okay, back to work. Total, tignan mo sa akin ng iba mayabang. Pagaya po ko na itong lamesa ko. Lamesa ko niyan, pwede nyo din taasan yan. Baka kung mas gusto nyo mas mataas, pwede kang taasan. Pero mura lang yan guys. Lamesa ko na yan. Mura lang yung mga gamit sa camping. Hindi naman mahal, makakapag-camping ka na, madaming murang gamit. At saka hindi naman din kailangan kompleto yung gamit mo pag nagka-camping ka. Basta mahalaga, meron kang tent, upuan. Okay na yun. Yun lang ang dalhin mo, yun lang ang panimula. Kasi pag nasa campsite ka na, doon mo na malalaman ang mga kulang. Tsaka ka na lang bumili. Basta nakapag-camping ka na. Naramdaman mo na. Doon na magsisimula. Doon ka na ma-addict sa camping. Yan kasi mayabang yan. Yan. Papakita pa yung kalan niyang pwedeng ilagay sa lamesa. Pero hindi naman kailangan ganyan lagi sa camping. May mga ganyan-ganyan ka pa. Mayabang lang kasi nakasalamin na yan. Basta pag gusto nyo mag-camping, ay wala kayong mga ganyan lamesa na pwedeng lagyan ng lutuan. Okay lang yun. Kahit magluto nga lang ako sa mga bato eh. Muha lang kayo ng kahoy eh. Kaya kasi maporma kasi yan. Huwag gagayahin. Yun. Testing agad kung gumagana siyempre. Oo na, gumagana na. Lalakas ako, papakita pa yung apoy eh. Patis, meron ka doon. Ano ba yung isa na yun? Ba't ba walang laman? Wala nang laman, nilalagay mo pa dyan. Ay, naku ka boy. Check na check ka boy. Puro ka forma boy. Sinabit.
Sinabit. Parang sampayan lang eh, no? Ito Philippine ang magiging lababo namin. Diyan ang magiging hugasan tsaka urungan. Guys, ano, ihip tayo ng tubig. Panayin natin ito. Ito palang tubig na to, 20 liters to guys. Pako lang ako dun. Saka ako siya sinabit dun. Yun na. Para ka nang may gripo dyan. Pwede ka nang mag-urong dyan. Diba napaka-astig niyan. Mga nagka-camping, kailangan nyo yan guys. Bigla ka naman nag-urong dyan. Pasigat ka talaga, boy! Ito nga pala guys, flex ko lang sa inyo yung napakabisa akong duyan. Diyan di mo na kailangan ng puno. Pwede din yan pag wala kang tent. Tsaka matutulog. Yun na yun. May higaan ka na nun. Bisa duyan na to. Kahit may hawak kang baby. Kaya lang yan. Mga baby pa naman gusto na sa mga duyan. Palayatin natin dito lumpia. Saka bulalo dahil malamig ang panahon. Ang sarap sumup-sup. Nakitambay lang ako saglit kay Tol Junkie. Tinignan ko yung mga bago niyang gamit. Siyempre mag-ano na. Magdidilim na. Redo na yung mga ilaw ko dito. Sana na-charge ko lahat. Minsan nagka-camping ako, di ko pala na-charge yung mga ibang ilaw. Pambihira na yan. Yun. Na-charge. Itong ilaw naman na to, pang table ko to. Lalagay din pala ako ng ilaw sa mga peg. Tunong ako kay Tol Junkie. Para ayun, nasa gabi hindi nakikita kasi madami na aksidente dyan. Dadapa pag di nakikita may peg pala. Kaya naglalagay na din ako.
Dito nga sinetap ko na lahat ng mga ilaw ko. Para mamaya pipinutin ko na lang sila. Dami-dami din kasi yan. Siyempre, tulad ng dati, pag wala nang ginagawa, alaga na. Papansin lang din talaga yung pusa, no. Talaga pinagusto ko sa Baguio ito yung magdidilim. Sobrang bisa ng view. Sobrang lamig. Pag ganyan, ilabas ang Red Horse. Dito muna ako nood ng movie. Sila Tol Junkie, mayroon na sila ng ano ng gin. Mamaya na ako pupunta pag natulog si baby. Oo na boy, naka-projector ka na. Hindi na nga ako nakatiis. Kahit di pa natutulog si baby, nagpunta na ako. Parinig ko kasi nagtatawanan sila eh. Hindi ko alam kung bakit pero sabi ko gusto ko din tumawa. Dito nga tinatry ko ng ihagis sinit para antokin siya. Para makashot na ako. Pag nagtanong yan, bibilin yan, ibig sabihin. Dito nga nakatulog na si Nate. At maluwag na ako nakainom at na. Giging madaldal na. Pag ganyan, lasing na yan. Dito, lasing na ako dito. Lasing na, giniginaw pa. Kaya nandyan na ako sa bonfire namin, lalagay ko na yung kamay dyan sa bonfire namin namatay kasi apakalamig na ako ng init. Right guys, matutulog na ako, alas 11 ng gabi. Bukas ulit. Ito pala guys, sa mga isang malagang bagay yung basurahan nyo. Pag nasa campsite kayo, dapat bago kayo matulog, i-secure nyo. Para hindi kayo magaya sa amin, nagkalat tuloy Papalit ako ng basurahan, dapat yung may zipper. Siyempre bago tayo gumawa, alaga muna.
yun eh. Yan ka lang naman sa camping nagtututbrush pagkagising. Nandito ka lang sa inyo, nagtututbrush ka lang, tag maliligo. Dito nga ako marinig nyo, parang relax-relax po kami dito. Chill po kami. Hingin pa ako ng tubig namin kasi baka magulong siya. Wala kaming kaalam-alam. Hindi namin alam. May parating palang bagyo. Buti bago mangyari yun. Mag-iisip na ako ng tubig. Tapos etong si Yaya, buti pinulot na yung mga kalat. Sipag talaga ito, sama ko ito susunod. Walang kaya na energy. Lagyan mo naman ng energy, boy. Bilisan mo dyan, bilisan mo dyan. Sa mga oras na to, nakita ko na may paparating. Kailangan ng ganda. Malakas yung parating. Dito nalaman ko na yung canopy ko ay isang babae. Kasi may dede. Yung mga oras nito, alam ko na sabi ko. Papaksa ko yung canopy. Kasi nalito mo yan, no? Yan yung mga dede. Kaya ginawa ko dahil alam kong babaksak siya. Sinicure ko na yung mga bagay na alam kong bawal mabasa. Grabing ulan pa. Iulat kami na to. Pang nakakapag-almusal nito, umulan na. Yun. Sorry! Camping ka pa kasi ng camping. Tag-ulan na. Ano na naman tag-ulan na. Camping ka pa ng camping. Alam niyo ba ng mga moment nito? Parang naalala ko yung buhay ko ng bata ako. Yung kami nung gagi. Pag babagsak yung ulan, dapat alerto ka. Kasi titignan mo yung gusto mo yung mga tumutulo. Kasi yung mga bubong namin hospital, mahirap lang kami nun eh. Wala kaming bagong bubong, lahat yung tagpi-tagpi. Lahat nang inalagay ng bubong ng tatay ko. Kasi ikaw nga, kaya asawa may butas. Malalaman mo kung nasan yung butas. Oh, may butas ka pag umulan lang. Eh dito makikita yun. Nung since umuulan, wala. Si baby lang na dyan, nakasafe. Pero kaming dalawa, eto, busy. Bumagkat dati pa lang din. Sanay na ako sa mga ganyan. Sa mga tumutulo. Nakakatuwa lang, nasa bag ko kung siya nararanasan sa camping.
Alam to ng ulan. And the God is so on my feet. I'm the one to fill all your needs. Maybe I just say it 'cause you know. School junkie pala, 1 night nga lang pala siya, kaya iwan na kami dito. Thank you tol, next time ulit. Kami kasi 2 nights and 3 days kami dito. Ganun talaga yung lagi kong ginagawa pag dumadayo ako sa Malaya mag-camping. Lagi 2 gabi para sulit. Pili ko hindi sulit yung gala, yung outing pag isang gabi lang ah. Kaya pahinga muna dito pagkatapos ng bagyo. Sana wala nang ulan na kasunod. Dito pala sa Cozy Trail, pwede kayong mag-grab. Sakaling wala kayong pagkain, pwede kayong mag-order. O kulang kayo sa yelo, pwede kayong pabili ng yelo. Sobrang basic lang dito yan. Lapit lang sa city to. Luto tayo ng tilapia. Pinarito ng tilapia. Paminin ko na sa inyo, hindi talaga ako marunong magluto. Ang kaya ko lang lutuin talaga pansit canton, pere, saka itlog. Yan, 100% yung sabi ko sa inyo. Kaya nga, pero itong tilapia, try natin, sige. Gusto ko din matuto magluto kasi magsosolo camping ako. Pag solo camping ako, hirap na, puro perito yung kakainin. May alam ako. Kaya sabi nung kasama ko yaya, bigyan ko lang daw ng asin. Baka daw yun ko. Sa kawali, mantika, mukha nang madali. Di ginawa ko lang. Ang kawali, nilagyan ko ng mantika. Sabi ba, paano ko ako malalaman kapag kumukulo na yung mantika? Lagyan ko daw ng asin. Nakakailang ulit ako, di naman tumutulit. Sabi ko si tutulit daw dapat. Yan, sarap. Siyempre, masarap partner ng tilapia, gulay. Kaya, kumana tayo ng gulay. Mag-isa tayo ng gulay. Pinas forward ko na talaga para hindi ka makita kung mali ako maghiwa. Mahirap na. Ma-adjust na mga feeling perfect dyan. Ang dami pa naman dito. Dito, ginigisa ko na nga po ang bawang sibuyas para sa ating gulay. Grabe. Bali, nagpapaturo lang ako ha. At na ginagawa ko, tinuturo lang sa akin. Pero gusto ko matuto magluto. Aruy. Sarap niyan. Alam nyo ba lately, gulay na lagi gusto. Natanong ako sa akin kung ano ulam. Lagi sagot gulay. Gusto ko ng gulay. Wala lang. Parang sinasabi ng katawan ko, tigilan mo ng karne. Kayo ba mga 40s?
Yun nga, kinain na po yung durog ng tilapia. Nate, yan ikaw paglaki mo, papanood mo to. Habang nagka-camping kami. Diyan ka lang. Okay niya, kaysa takbo ng takbo. Di ka din sumisigaw. Kasi malamig yung panahon no? Yan yung mga gusto mo. Paglaki mo, dali mo din kami sa camping ni Mami Galingan mo sa buhay, boy. Tara na, lakbay na. Bagong araw, bagong saya. Kasama ang buong pamilya. Handang tuklasin ang bawat ganda. Oh! Bitbit ang bag at mga pangarap. Sa bawat biyahe, saya ang katapat. Camping sa ilalim ng mga bituin. Habang ang tawanan ay walang pati. Dagat man o bundok ang puntahan, bawat tanawin ay kay gandahan, kasama ang pamilya. So, baka sabihin nyo, John naliligo. Basic yung mga ganyang kalamig. Basta saglitan lang. Mahirap yung tatagal maligo, malamig. Kailangan pagkaligo, magbihis agad. Magbihis agad, boy! Nakobad ka pa dyan. Magbihis ka na. Ang dami nang sumasakit sa katawan mo. Ito talaga yung binabayaran ko sa camping. Yung ganitong mga moment. Kaya ka lang. May nag-deliver ng pagkain doon. Makain ka lang dyan. Sabay may bumana. Wrong turn Hinaw pa nakikita yung mga manok-manok dito. Pag mamayang gabi at kinapos kami. Dahil sa akin ali-ali parang hindi ata kilala yung mga tiga Kabanatuan dito. Sa Kabanatuan, bawal may lalakad na manok. Ito pala, isa sa mga tip ko sa inyo kung sakaling magkakapi kayo. Siyempre, magdadala kayo ng kalan. Magdala din kayo ng extra. Yan, para kahit na anong mangyayari sa kalan yun na yun, makakapagluto pa rin kayo. Tulad ko, bumili ko ng kalan na pwedeng ilagay ng kasi ganun lang naubos. Buti na lang, may extra ako na to. May butane ako. Ayan, tuloy. Tuloy ang lutuan. Siyempre, ligtaas ang may alam. Yun, luto-lutuan ka muna ulit dyan, boy. Nahanda ko na ang aming masarap na hapunan. Luto-luto nga naman dyan, boy. Pag-aralan mo magluto. Grabe, alam nyo ba? Na-addict ako mag-camping. Nasa campsite pa lang ako. Iniisip ko na agad kung saan ako magka-camping yung susunod. Iba kasi yung relax na dadala ng camping. Sobrang payapa lang. Lalo pag nasa malamig na panahon. Pag solo may campsite, sobrang tahimik. At dito, nanood lang ako ng isang movie. Pagkatapos natulog na din ako. Sobrang lamig na kasi.
Good morning, good morning. Ito na po tayo. Ang pinakamahirap sa parte ng pagiging campers, ang ligpitan time, na kung saan lahat ng gamit mong nilabas ay ipapasok mong muli. Ito na, para hindi ako mahirapan magligpit guys. Sounds tayo guys. Bitbit ng dagat, mga pangarap sa bawat biyahe, saya ang katapat. Kamping sa ilalim ng mga bituin habang Ito pala guys, kung makikita nyo yung canopy, bago ko siya tuluyan tilupin, pinupunasan ko siya kasi meron ako nakita mga dumi. And guys, yung mga dapat yung gawin bago yung tiklop yung canopy, dapat walang tubig yan. Kasi pag may tubig yan, tapos tiklop nyo yan, babakat na yan, papangit na yan. Ganun po ang tamang pag-alaga ng canopy. Magkakasama tuloy ang biyahe. bawat alaala'y tunay na kayaman, habang magkahawak ang bawat kamay. Bimbo TV, tara na, sama-sama sa bawat gala. Dagat, bundok, camping pa, bawat sandali ay ligaya. Kasama ang family sa bawat daan, Punong-puno ng tawanan, at si Nate laging masigla. Siya ang saya ng aming pamilya. Sa pagsikat ng araw, bagong simula. sa bawat lugar bagong alaala. Road trip, camping at pag-e-explore, bawat sandali ay worth it more. Hindi lang tanawin ang inuuwi, Kundi pagmamahal na laging katabi. bawat video ay pusong totoo para sa pamilyang mahal na mahal ko. Kahit saan pa ang destinasyon, pamilya ang pinakamagandang dahilan. Habang magkasama sa bawat lakbay, bawat sandali ay walang kapantay. Bimbo Ngayon, TV, tuturuan ko naman kayo kung paano tanggalin tong owning ng mag-isa. Yung iba kasi hindi kaya mag-isa. Technique dyan, itong dalawang tali. Yan, tsaka yan. Bago mo siya tanggalin, huwag mo muna ang tatanggalin yung dalawa na yan. Alam mo kung bakit. Pauwi ka na boy, munti ka pang ma-aksidente, pambira. Kaya wag mo muna tatanggalin yung tali na yun kasi nga para pag tinanggal mo yung extension niya, hindi siya babaksak kasi nakatali. O, diba? Ganun lang ang pagtitiklop ng owning ng mag-isa. Kayang-kaya nyo din yan guys. Napaka-basic lang yun. Siyempre yung tali na yun, tulad ng ginagawa ko, itatali ko lang din siya doon. Para nandun lang din. Tapos yun nga guys, habang tinitiklop yan, tingnan mo yung mga dumi, yung mga tubig. Dapat bago mo itiklop yan, tuyo yan. Wag na wag mong ititiklop na may basa yan. Ako, ano yan, babakat yan, sayang. Basta bago mo i-rolo, tingnan mo muna yung mga basa. Huwag kang tama rin, kasi dyan nakasalala yung pagtagal ng gamit. Ito nga dito, nagmamadali na kami. Patulong na din ako. Kasi, uwi na din ako. Napakahirap mag-vlog ng sasalta pala para magsa-silent vlog na lang ako sa susunod. Paano guys? Hanggang sa susunod na camping na lang ulit. Maraming salamat sa mga umabot sa video na to.
Maraming salamat sa suporta nyo. Ano lang naman to, trip-trip lang naman to. Sasama ko lagi sa mga outing ko at mga camping. Yan, pag siyempre, alis na kami, tine-check ulit kung may kalat. Dapat, kung malinis natin dinatnan ng campsite, malinis din tayo kung alis. Of course, walang dumi. Kahit na isang ano ng pinagyasian, dapat walang may iwan. Ganyan, dapat yung mga campers na kalinisan na lagi yung gagawin. Maraming salamat guys. I love you all. Uwi na naman ng bida. Tara na, lakbay na. Bagong araw, bagong saya. Kasama ang buong pamilya. Handang tuklasin ang bawat ganda. Oh! Bitbit ang bag at mga pangarap. Sa bawat biyahe, saya ang katapat. Camping sa ilalim ng mga bituin, habang ang tawanan ay walang pati. Dagat man o bundok ang puntahan, bawat tanawin ay kay gandahan. Kasama ang pamilya, sa bawat hakbang mas masaya ang bawat paglalakbay. Kahit gaano pa kalayo, basta magkakasama, tuloy ang biyahe. Bawat alaala'y tunay na kayaman, Habang magkahawak ang bawat kamay. Bimbo TV, tara na. Sama-sama sa bawat gala. Dagat, bundok, camping pa. Bawat sandali ay ligaya. kasama ang family sa bawat daan, punong-puno ng tawanan. At si Nate laging masigla. Siya ang saya ng aming pamilya. Sa pagsikat ng araw, bagong simula. Sa bawat lugar, bagong alaala. Road trip, camping at pag-i-explore. Bawat sandali ay worth it more.